Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. Purihin ng Panginoon sa pagkakataon na tayo ay makapag-aaral na ulit ng kanyang mga salita in Heavenly Places na libro. Ang ating topic ngayon ay Let Us Ask of God. It's March 1. Sa ating key text sa James 1 verse 5, If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Minsan tayo mga tao ay nakukulangan ng karunungan at kaalaman. Ngunit ang Panginoon ay nag-offer ng katalinuhan sa atin. At bibigyan niya tayo nito kapag tayo hihingi at hahanapin ito. It is the privilege of every believer first to talk with God in his closet, and then as God's mouthpiece to talk with others. In order that we may have something to impart, we must daily receive light and blessing. Kapag ating kinakausap ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng pribilehiyo sa bawat mananampalataya. Kinakailangan muna natin kausapin ang Diyos sa ating mga kwarto, sa mga nakatago, doon sa sikretong lugar na kung saan ang Diyos lamang nakakaalam. At kapag ka ang Diyos ang nakarinig nito, kung ano man ang hinihingi natin, na naaayon sa kanyang banal na kalooban, ito'y ipagkakaloob sa atin. At ating ihingi at tayo ay bibigyan. In order na tayo ay may impart din sa atin yung pang-araw-araw na ating kinakailangan, yung liwanag at pagpapala. Men and women who commune with God, who have an abiding Christ, who because they cooperate with holy angels, are surrounded with holy influences, are needed at this time. The cause needs those who have power to draw with Christ, power to express the love of God in words of encouragement and sympathy. So ang bawat tao, lalaki at babae, na kapag tayo ay nakipag-ugnayan sa Diyos, tayo ay kasali o kamanggagawa ng Panginoon, tayo ay naka-abide sa Kanya, tayo nakaugnay sa Kanya, dahil nakikipag-cooperate tayo sa Kanya. At kapag ginawa natin ito, millions or thousands of angels ay tutulungan tayo na mabuild sa ating buhay yung mga banal na impluensya sa ating pagkatao sa panahon na kinakailangan ito. At ang pinaka-kinakailangan na kapangyarihan na ipagkakaloob sa atin ay ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan na kung saan ay makikita natin sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos sa salita na nagbibigay kasigasigan sa mga tao at nagbibigay din sempatya lalo na sa mga nakaranas ng kabiguan sa buhay. Kaya bawat suliranin sa ating buhay ay may lesson na nawa ay matuto po tayo sa mga lesson na o mga pangyayari na pinagkaloob ng Panginoon sa atin dahil meron po yung mga advantage na ating makikita kahit sa pinakamahirap na sitwasyon sa ating buhay. As the believer bows in supplication before God and in humility and contrition offers his petition from unfeigned lips, he loses all thought of itself. His mind is filled with the thought of what he must have in order to build up a Christ-like character. Kapag pala ating dinidesire, hinahangad nating maging kagaya kay Kristo, magkakaroon tayo nito. At atin lamang na isurrender ang ating buhay sa Diyos na may mapagpakumbaba ang puso. Inoffer niya sa atin yung mga petisyon niya na lahat ng pagpapala ipagkakaloob niya kung atin itong gagamitin. At kinakailangan na mamatay ang ating mga sarili at mapuno ang ating pag-iisip ng mga salita ng makalangit. Ang ating mga gawa ay mapupuno ng pagpapala. At maipapakita ito sa ating mga salita at gawa na maging kagaya ni Kristo at maitatayo ito sa ating mga puso. He prays, Lord, if I am to be a channel through which thy love is to flow day by day and hour by hour, I claim by faith the grace and power that thou hast promised. He fastens his hold firmly on the promise. If any of you lack wisdom, let him ask of God, and it shall be given him. Tinutukoy dito na salita ng Panginoon, nanalangin ang isang tao. Ang Panginoon na kinakailangan na tayo ay maging daluyan ng pagpapala at pag-ibig na umaagas araw-araw at oras-oras. At tatanggapin natin ito ng may pananampalataya, ang biyaya ng kapangyarihan na pinangako. Kaya
itong pinangako ng Panginoon na ipagkakaloob niya sa atin, makakamit natin ito kung atin ito talagang hahanapin. At buong puso natin itong isinasaliksik. Kaya nga, hindi tayo mabibigo kapag lumaban tayo, kapag lumakad tayo sa katwiran ni Kristo, ipagkakaloob niya ito sa atin. At sa mga bagay na hindi natin nagagawa, ang Panginoon na po ang gagawa. Kaya wag po tayo mapanghinaan sa ating mga suliranin sa buhay, mga kahinaan na kung saan minsan ito yung nagdudulot ng pagdadalawang isip ng tao, ngunit kapag sinurrender natin ang ating buhay sa Panginoon, kung ano man ang kulang sa atin, humingi po tayo. Wag po tayong mahiya. Dahil gusto ng Panginoon na kukulitin natin siya, na gamitin natin ang kanyang mga pagpapala sa mga bagay na kung saan ay nagbibigay din kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan. Magtulungan po tayo mga kapatid na ibahagi ang kanyang mga salita at maipakita sa ating buhay ang liwanag na ating nalalaman araw-araw. How this dependence pleases the Master, how He delights to hear the steady, earnest pleading. With wonderful and ennobling grace, the Lord sanctifies the humble petitioner, giving him power to perform the most difficult duties. So ito po ang pagsusumamo ni Kristo sa Ama. Itong panalangin ni Kristo mga kapatid na magkaroon tayo ng may pag-ibig na paggawa at magkaroon din tayo ng mga kaalaman upang magamit sa kanyang gawain, ay ito'y pagkakaloob nga sa atin. At mapagpakumbabang nagsusumamo si Kristo sa Ama na may kagalakan na ang biyaya ni Kristo ng Diyos ay pagkakaloob sa atin. Magpapabanal sa bawat mapagpakumbabang lumalapit sa Kanya. At bibigyan sila ng kapangyarihan upang mapanagumpayan ang pinakamahirap na gawain. All that is undertaken is done unto the Lord. And this elevates and sanctifies the lowliest calling to invest with new dignity every word, every act, and links the humblest worker with the highest of the angels in the heavenly courts. So, lahat ng ito ay nagawa na ni Kristo. Kinakailangan lamang natin na gamitin ang kanyang pinagkaloob sa atin upang mapabanal tayo at tumugon sa kanyang panawagan at mag-imbak ng mga bagong dignidad sa bawat salita at bawat gawa ng mga mapagpakumbabang mga manggagawa. Kinakailangan nating maangkin ang mapagpakumbabang puso. Hihingi po natin ito sa Panginoon. Sa bawat kilos natin, nire-record ito. Hinahangad natin na maging kagaya natin si Kristo, ngunit hindi man natin makita o hindi man tayo nagsikap. Kailangan na kung naghahanda or naghahangad tayo na maangkin ito, buong puso nating ialay sa Panginoon ito. Dahil ang mga banal na anghel ay tutulong sa atin upang maangkin ang mga pagpapalang ito. The sons and daughters of God have a great work to do in the world. They are to accept the word of God as the man of their counsel and to impart it to others. They are to diffuse light. All who have received the engrafted word will be faithful in giving that word to others. So, kapag tayo ay nag-aangkin ng mga anak ng Diyos, kinakailangan gumawa po tayo dahil napakalaki po ang gawain na iniatang sa ating mga kamay dito sa mundong ito. Tayo ay nakakatanggap ng salita ng Diyos upang magbigay ng paalala sa tao at maibahagi din ito sa iba. Minsan tayo ay ating minamaliit ang liwanag. Ngunit kapag tayo o ang lahat ng ito ay pinagkaloob sa atin, kinakailangan na ating i-grab ang opportunity na ito. Kinakailangan maging tapat tayo na ibahagi ito sa iba. Huwag po nating maliitin, huwag po nating sayangin ang oras na binigay ng Panginoon sa atin. Sa bawat minuto, pagkakataon na kanyang pinagkaloob. Hindi na po dadating o hindi na po babalik ang mga panahon na ating sinayang. Kaya ngayon, habang may panahon pa, saliksikin natin ang ating mga puso upang sa darating na kawaksan, makita natin na ang ating talaan sa langit ay maging malinis. At sa pangalan ni Jesus, tayo ay magiging katanggap-tanggap. They will speak the words of Christ in conversation and in deportment. They will give evidence of a daily conversion to the principles of truth. Such believers will be a spectacle to the world, to angels and to men, and God will be glorified in them.
Tandaan natin sa bawat kilos na ginagawa natin, sino ang niluluwalhati natin sa ating mga gawain, sa ating mga salita. Kapag tayo ay nagsasaliksik ng mga salita ng Diyos, sa ating mga pag-uusap, sa ating mga pag-iisip, ito yung ebidensya sa araw-araw nating pakikisalamuha sa mga tao, kung atin bang sinasalita ang prinsipyo ng katotohanan. Such believers, mga kapatid, o lahat ng mga mananampalataya, dito sa mundo ay nakikita ng mga anghel at ng mga tao. Tayo, sa bawat kilos at mga pagpipili sa ating mga daan, nakikita po tayo ng libu-libong mga anghel. Tinitingnan po ng buong langit kung sino ang ating sinasamba o ano ang ating mga ginagawa. Nagbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus? At blessings po, napakaganda, napakasaya kapag ang mga ginagawa natin ay nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Sa pag-aaral natin sa umagang ito, very clear po na sinasabi sa atin ng Panginoon na kinakailangan tayo ay maging tapat sa maliliit na bagay upang ipagkaloob niya sa atin yung mga pagpapala. At kapag tayo ay nakukulangan ng kaalaman, nakukulangan sa mga bagay na tapat tayo dito, humingi po tayo sa Panginoon at hindi niya ito ipagkakait na ibigay. Dahil ang Panginoon ay willing talagang ipagkaloob ang lahat ng pagpapala. Since binigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak, lahat ng pagpapala sa mundong ito ay kanya ng pinagkaloob sa atin. Itong pagkakataon natin, ang oras natin, hindi dapat natin ito sasayangin. Kaya kinakailangan na ating gamitin sa kaluwalhatian, sa gawain, upang matapos na at ang ating buhay ay maging isang simbolo ng karakter ni Kristo at ang ating mga pagsisikap ay hindi masasayang. Atin lamang iluhod, magsumikap po tayo na may panginginig na gamitin ang lahat ng pagpapala ng Panginoon sa kanyang gawain. At isipin kung ano ay mas ikakabuti sa ating kapwa at ano ang nagbibigay kapurihan sa Kanya. Kaya muli maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po sa ating lahat.